Join po ako sa PHA 2013. Okay. Pero 2003, punchier na ako. So at your age 14 years old, isa ako sa mga pioneer member ng PFC that time. So 2004 winner na ako nun. So at your age 14 pa lang. So tinatawag nila ako dati Mighty Kid. Mighty Kid. Mighty Kid ang tawag kasi nga ako yung pinakabatang winner sa PFC that time. Good day mga kalapatids, good day mga ka-advance hobbyist. So welcome sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim and another episode na naman po tayo. And our special guest, ang nag-iisang Bona Kid ng PHA, Boss Jason Kaunan. Welcome po sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. So, Boss, kamusta na ka na? Sobrang happy no bay kasi nabigyan tayo ng pagkakataon na ma-invite dito sa segment ni Sir Jaime Lim. So, isa itong pagkakataon para makasama natin siya, makakwentuhan. Yes. And I'm sure napakaraming mga newbie pigeon puncher na manonood at I'm sure may matututunan kayo dito sa segment ni Boss Jaime Lim. Yes, oo. Hindi, syempre kaya naman natin ginagawa ito para din sa mga fanciers natin nationwide. At least kahit pa Ano lang sa iyo, ba't ka tinag na Bona Kid? Ikaw ba yung Bona Kid? Yes po, yes. Hindi po, naging endorser ka ba ng Bona Kid natin? Oo, nagatas. Anong nangyari kasi dyan, 2003 nang start ako maglaro sa pigeon industry, no? Sa pigeon sports. So when did you join PHA? Nag-join po ako sa PHA 2013. Okay. Pero 2003, punchier na ako. So at your age 14 years old, isa ako sa mga pioneer member ng PFC that time. So PFC. So 2004 nang maglabas ng Youngbird ang PFC. Kilabos Saldi Garcia? Kilabos Alex Chua, Saldi Garcia, ayan. 2004 winner na ako nun. So at your age 14 pa lang. So tinatawag nila ako dati Mighty Kid. Mighty Kid. Mighty Kid ang tawag kasi nga ako yung pinakabatang winner sa PFC that time. And then, syempre, nagulat yung mga board of directors. Why? Kasi nung time na yon 2004, smash race yung Tugigaraw. 4 na ang entry ko. Nakuha ko yung 1-2 pit sa result and smash race that time. 3 birds. Kinabukasan, nagpunta sa bahay yung mga board of directors. Why? Kasi nagulat sila sino yung Jason Kaunan and then nagulat sila bata. So during interview, loop inspection, nagulat sila. Tinanong nila kung kanino galing ang ibon and then nung sinabi ko kay Ninong Tommy De Vera, kaya naman pala. So share ko na rin sa inyo, nag-start ako sa mga ibon ni Ninong Tommy De Vera. Yes, ayan. Ninong natin yan. Ayan. Yes. Opo, inaanak po ako ni Tommy De Vera. Kasi yung father ko po is isang pigeon puncher 1970s po. So, nag-stop yung father ko 1986 nung pinanganak ako. Saan siya? RPAP po Isa siya sa founder at saka ng PSP. PSP. Ayan. Kaya lahat ng ninong ko mga nagiging PSP boys talaga. Okay. And then, later on, ano pa yung naging performance mo? So, nung nagawa ko manalo sa PFC, NFU, lahat ng club na sinasalihan ko sa Metro Manila, then nag-decide ako na mag-participate ako sa PHA kasi sabi ko, same lang naman. Ano yung after college mo? Nag-PHA ka na? Yes, or nung college. may trabaho ka na nun? So, nung nag-college na ako, and 2013, nag-join ako sa PHA. So, buti na overcome mo yung yung entry fee sa kung college. Nung time ng college kasi ako so nagsasayaw ako, so scholarship ako. Time na yun. I'm nursing student that time and yun yung naging nakikita kong isa sa naging advantage ko kaya naging madali sa akin yung pigeon sports. Why? Kasi meron akong may course kaming pharmacy, no? So nandun yung aaralin mo yung dosage, administration, kung paano mo i-apply yung gamot. So, yun yung naging advantage ko na nag-aaral ako that time as nursing, ina-apply ko sa pag-iibon. So, naging madali sa akin yung paggagamot, pagre-recover, pagkukondisyon, kung paano mo
gagamutin yung mga ibon na may sakit. Ayan. So, yun yung nakita kong advantage ko lang dito sa sports na to. Okay. So, paano yung Mighty Kid naging Bonakid? So, yung Mighty Kid po, yun yung tawag sa akin miski ni Boss Egayap dati, Mighty Kid eh. So, nung medyo nakikilala po tayo sa Pigeon Sports, lagi sinasabi ng mga nasa Facebook, pinakabatang member, Bonakid hanggang sa... Batang may laban. Yes, so batang may laban daw kasi mga kalaban ko is mga idol, gaya nila Boss Jaime Jimmy Lim. So, nung time na yun, pinanindigan ko na Bonakid na. So, hanggang dun, yun na talaga. Hanggang sa pinatato ko na yung Bonakid. So, kala nila ko yung bata rin sa may gatas. So, kamusta naman yung yung mga achievements mo sa PHA, doon sa mga sinalihan? Ayun, very thankful ako sa mga naging achievements ko. Nangyari yun, syempre, ginabayan tayo ng number one, father ko, syempre. Second, si Mr. Bernard Perales ng Tondo, Tommy De Vera, and Tommy So. So, sila yung mga taong sumupo. Taga-Tondo, sino yan? Bernard Perales po. So, si Bernard Perales po, share ko sa inyo, isa siyang pigeon puncher sa PSP. Talagang multiple champion siya. And that time, during high school ko kasi, naging bulakbol din tayo sa pag-aaral na, no? Nagkakating ako, pumupunta ako sa Arangke. So, Arangke days ko that time, doon ko nakilala si Bernard Perales. So, sabi niya, talagang bili ka ng ibon, gusto mo ba talaga ng totoong ibon? Sabi ko, opo. Dinala niya ako sa... Pero nandun siya sa Arangke? Nasa Arangke siya, nagbebenta siya ng mga kalapati na pa-stop na siya eh. Okay. So, noong time na yun, dinala niya ako sa bahay niya. Nagulat ako, punong-puno yung hagdan niya, pati ilalim ng kamo niya ng trophy. Okay. Ng BSP. So, doon siya naglalaro kay Ninong. So, noong time na yun, binigyan niya ako, doon nagkaroon ako ng Mariano Lee Lines. Okay. So, yung Mariano Lee Lines na yun, ibinangga ako sa ipon ng Ninong Tommy De Vera ko, Percy Brown. Yun yung mga nanalo ko noong 2004 sa PFC. Anong bloodline yung kay Mariano? Emil Dewart po, tsaka Andre Dereri, Andre Letar. Yan po. So, nag-click yung dalawang line ng Percy Brown sa kanila? Tsaka yung Percy Brown ni Ninong. Actually, yung Percy Brown ni Ninong, si Balbon yun eh. Okay. So, Balbon may buhok sa paa. Okay. So, at yung age 14, pumunta ako sa kulungan ng Ninong ko. Sabi ng tatay ko kasi, bili ka ng bili ng kalapate, hindi mo alam, Ninong mo, sikat sa Pigeon Sports. Sabi ko, sino? Sabi niya, si Tommy De Vera, taga-Galas yung puntahan mo. Pakilala ka, sabi mo, inaano ka niya. So, pumunta ako at the age 14, kumatok ako sa gate ni Ninong. Alam mo yun, sabi ni Ninong, sino ka? Hindi niya ako kilala. Kasi parang... Yes, so sabi ko, anak po ako ni Boy Gulang. Ikaw paling inaanak ko, laki mo na. Anong gusto mo? Di sabi ko kalapate. Binigyan ako ni Ninong ng kalapate, yun nga yung Percy Brown. And then, 2004, naglaro ako, and that time, kalaban ko si Ninong Tommy De Vera. Okay. Nanalo ako, gamit yung ibon niya. Ano sabi ni Ninong Tommy De Vera? Percy Brown is Australian. Yes, ako yung Australian Cordial. Yes, so, yun yung mga, niya, tawag dito, sila Brown Pride, ayan po. Marami, 7 ibon po yun, yung mga Australian bird po ninyo ngayon. Ang kwento niya sa atin nun, parang yung 2 pairs lang yung nag-workout sa akin. Isa sa nag-perform yung Blue Bayou, tsaka si Brown Pride talaga. So, ayun lang, si Ninong, siya yung gumabay sa akin. Kumbaga, ulitin ko, nung nag-aaral po ako ng nursing, tinambakan po ako ng Ninong Tommy De Vera ko ng mga libro. Kasi si Ninong Tommy De Vera palabas na talaga. Papunta na siya ng Canada. So, sa akin niya iniwan yung mga libro niya. Okay. And very thankful ako. Yung Joro Tondo na libro, nandun lahat naka-highlights. So, ia-apply ko na lang po. So, habang nag-aaral ako sa pag-nursing, naka-highlights na tutukain ko na lang. I-apply ko na lang sa ibon. Okay. So, doon ko natutunan yung pag-mixing ng feeds, paano mo gagamutin yung ibon, motivation, kailan ka magte-training, paano ka magse-select ng ibon. Kailangan talaga, nandun lahat. So, pag inaral mo yung Joro Tondo na libro ni Tommy De Vera, brutal selection. Dito sa sports na to, hindi lang selection kailangan, brutal selection. Huwag tayong manghinayang. Kung kailangan, pwede na to. Yes, diba? Yung, talagang tawag dito, best of the best talaga. Kumbaga, lagi natin sasabihin na walang space sa loop natin ang mahina. Saka, napapansin ko pagdating ng auction lap, ang galing mo sa auction lap. Ayun. Yung last 2 laps. Sa auction, what's your motivation? Yes. Yearly, no? So, every yearly nananalo tayo sa mga dulo ng races. True.
sa gabay pa rin ng Ninong Tommy De Vera. Ang ibon ko kay partner Tommy So, pero ang management ko, kung ano yung mga tinurusan ng Ninong Tommy De Vera ko. Timing lahat. Kung paano mo timing na magka-count ka backward kasi sa proper race eh. So bibilang, may tinurusan si Ninong na kailangan bago bitawan yung ibon, umitlog na yung ibon at nakapaglimlim. Pero kung papipisa, yes, ipapa-experience mo lang sa kanilang maging parents. Pero after that, hihiwalay mo yun. Kailan sila magkikita? During loading day. So, yun yung mga strategy na natutunan ko kay Ninong na pwede kong share sa inyo at yun yung matututunan dito sa segment ni Sir Jaime Lim, yung motivation kung paano magpauwi sa mga dulo ng karera. So, paano ginawa niya? Dare po muna. Opo, bali magkakount tayo. For example, ang MacArthur race is March 23. Magkakount ka ng 18 days. 18 days. 18 days. So, kailangan within 18 days, nakaitlog na siya. Pagpaparisi mo. From 6 to 7 days, mangingitlog na yun eh. Yes. Maglilimlim. Pagkalimlim, 10 days. Kumbaga, pag pinag-pair mo, 6 to 7 days mangingitlog. So may 3 to 4 days para maglimlim.